head on to our drafting phase. Dapat laliman talaga ni Coach Bonchan, ni Coach Ducky, at ni Coach Trevor yung kanilang mga baon dito sa game number 4. Potentially the last match if ma-break nga ng Blacklist International yung streak as they start on the blue side. Yun yung funny Open fan. na naman ang Suyu and nakaban yung Fanny. Binan na yung Fanny. Hindi kasi kanina parang it just so happened na naging maganda yung performance nila pero naging masakit talaga sa ulo nila yung Fanny ni KLTC. So why not tanggalin na lang? Oo. Hari, ayan na. Yan, tinanggal Wala niya. silang gusto ituloy. Sabi ni Bonchan, sapat na yung blues, blue side. Oy, pero binan yung Hylos ha. Binan yung Suyu, 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 Gatot. Gatot, or Juicin. Oo nga no. Para parang maano na dito yung FK pag na silang pumili ng mga pang front. At Juzin. Juicy. Okay. Haji is Juicin. Alpha, Suyu, ano pa? Gatot. Yan. Ah. Wala na tayong ginagawa. Nagbabanggit lang ng hero. Walang Kasi context. parang yun yung pattern Wala nang nila. context. Parang yun yung pattern nila eh. Pang-apat na game naman nabuto. Feeling ko naman Alam ang naman ang gusto buhay. yung kayo nahihiro. yung ano nga, kung gusto nyo ng analysis, babapasalaki ng comment section. Kaya nga So, eh. yun yung Gatot, Suyu, Alpha, or pwede nilang kunin dito yung Louie. Yes. Or Vexana. Pwede rin. Walang context. Ay, Suyu. Suyu. Okay. At least nandun sa choices. Ako, Alpha Rafaela. Alpha Rafaela. Alpha Rafaela. Alpha Rafaela. Eh di maging Alpha Rafaela na sila. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Ano na sila? The Alpha Rafaela Society. Kailangan nilang Aurora. Kailangan kunin ng FKP Aurora. Aurora or Vexana. Wait lang. May sinabi si Ate Chantel. Ano, Alpha? Alpha Rafaela. Kasi yung Alpha tapos Juicin. Lantern player, oh. Alpha My Rafaela. God, Auntie Anara. Ang ganda nga eh. Alpha Ruparo. Okay. Aurora, Vex, Mga Claude. pang-cancel. Kaso ang hirap nung Rafa. Di ka pwede mag-show dito actually, yung Juicin tsaka Rafaela. Yung Masakit Juicin sa okay ulo lang eh. yun. Yung Rafaela parang may slow na lalantern ng kapa. Kapag nag-shoot po ka, parang di pa rin sapat yung range kasi may movement speed. Mahirap. Maganda ba dito, Joehead? Ay, parang... Kaso Second parang phase, hirap second din phase, eh. second phase. Second Rora Vex, Eve, yeah. actually, that's a good find. Undong, babalik na talaga si Eve, no? I'm so proud. Kahit may Rafa. The thing though about yun nga eh. Ay, oo nga, Yung baka Rafa. nagpatakas nila. So tingnan natin kung paano pagaganahin ng Falcons AP Brand. Again, this is match point. I think ubusan ng gold laners now for both of the teams. Bruno Ban? Kasi nga we don't talk about Bruno. Tama Yes. naman. Sa bagay. Saka ilang beses na natin nakita to sa Blacklist, yung early game composition na pushing strategy lang. So I think paunahan sa Claude. Yeah. Mauna yung F-Cup dito. Unless ayaw nilang laruin yung Claude, might as well just ban it out. Pero wala na rin kasi, parang naiwang magandang marksman versus the Alpha. Nag-Brody bigla. Wala lang. Wala Nag-Brody, naman. ni Phoenix yung skin. Oo. Wala namang, I think, wala din sa meta. Like, there are better heroes than a Brody. But then, against an Clint. Alpha. Yeah, oo nga, Clint ni... Oo, pwede. Clint is super Marco. May, at least may crowd control din ng kahit paano. So Nathan Ban. Clint, parang Clint gato. Oh, parang nararamdaman yata natin na maglalabas ng hero na si Super Marco ang mostly gumagamit, if not. What if, ang gawin ng F-Cup, kuha sila ng XP or roam ng 4th pick, hayaan na yung Blacklist kumuha ng Claude, and then they pick up the 1-1. Any thoughts, Auntie? Pwede. Ang haba nung... Hindi, ang haba nung... iniisip ko kasi Parang kung sabihin, pwede. Sinimulate niya sa Iniisip utak ko kung niya. magbaba ng Claude. Ay, not Claude. Yeah, Claude yun nasa isip ko. Okay. So, either kunin nila yung Claude dito, kaso ang problema kasi mapupunta yung 1-1 sa Blacklist. Khalid! Ay, si Khalid. May 1-1 last pick unless maunahan ng Blacklist International yung... Sila yung mag-1-1. Sila yung mag-1-1. Pwede. Sobrang bilis na ng 1-1 ni Fever. May Rafaela pa Oh, siya. the body hoppers! Benedetta! Pinakita nila ito kahapon. Yung tank Benedetta. Revitalize, Thunderbet lang ang puhunan, tapos Concussion Blast. Wave kill na lang gustong gawin yan. Ano yun yung independent na Benedetta, kaya ko sarili ko. Solar Rank Warrior yan. Kailangan ng hyper carry ni Oheb. Ube split, no? Yeah. Kailangan. Claude, siguro parang Claude yung best option. Unless gusto nila mag-Ruby. Ruby, Carry. Ruby Carry, siguro if ever. Parang yung Ruby kasi may even. Yeah, Ay, nakita yung Claude. 1-1. Okay, so ito na, kung 1-1 ba? Or 1-1 or Clint? 1-1 or Clint, yeah. ano kayang kukuhanin nila dito, no? Hindi Clint. ko tayo magiging X-Factor for Clint. F-Cups lineup. Pwede. Tapos nag-Leslie, no? Oh, none of the Bakit above. hindi? Gusto Mia niyo pa- kaya? Mia, Layla. Mia na Leila. naka-inspire. Mia naka-inspire. Yung Layla, maganda yun sa Claude, Ayun talagang pinag-iisipan nila na maigi kasi kailangan nila ng winning match-up sa lane. Sabi ni Coach Lucky, Marco, saan ka ba di mamatay dito? Sa kama- Bulletproof eh. Saan ka ba di mamatay Where are you dito? more confident, Baka nga Marco? Clint, tingin ko Clint na lang. What are you more confident on, Marco? Clint Bea.
Bea okay lang din. Feeling ko Safe nagde-decide pa si Marco, tapos kinoconvince siya ni Coach Hindi Ducky. siya nagsasalita. Iisipahan niya. Ay! Galit! Ayan na! Yung mga pinagsasabi parang mahihimatay na si Midnight Kings. Ang ganda kasi ng draft. For both of the teams, For both of the hindi teams. yun para lang Ano sa na to? Falcons Parang City Brand. puksaan malala. Yes, puksaan galore. Nagsagutan. Ayoko mag-prediction din. Huwag mo kang tatanungin. Ah, sige. Gusto ko i-enjoy yung match. Paano gagawin natin dito? Explain ko na lang sa akin Check yung na lang draft. natin yung audience. Pero ito, narinig niyo yung sinabi ng mga analyst natin na sobrang ganda ng draft for both teams. At puksaan malala ang ating makikita between Blacklist International and Falcons Heavy Bren. May I remind everyone that for Blacklist International, they are already on match point. Tingnan natin kung maipapantay at mai-extend ng Falcons AP Bren itong laban na to pagdating sa ating game number 4. Kaya naman, casters, pasok! Final match na nga ba for the upper bracket semifinals? Or ma-extend ang ating matchup onto a game number 5? Itong laban ng Blacklist International at Falcons AB Bren. Hanggang ngayon, surprise pa rin ang ating mga analysts sa kagandahan ng mga lineups na naihatid sa atin ng magkabilang kumpanya na to. MP The King and Kyle TZ ang ating nasa harapan. Again, ito na naman ang Suyo at tapatan ng Alpha, di ba? At Midnight na ayaw nang mag-predict sa Ayaw laban na na to. eh. Kasi imagine, na napakita na naman nila muli itong Benedetta para kay Lord JM. And looking at the emblem builds as well, parang kung tama ko, ito rin yung kahapon Yup. na naging way din kahit papano. Naging panglason, naging yung mga electro final blow. And just imagine kung ano yung impact ng mga plays na later on. Early on pa nga lang eh. Ayan, wait lang. Atras muna siya, 9 for 9. And ito yung sinasabi, Okay. maganda yung sinabi mo, no? Kasi about dyan sa Benedetta na yan, ang nakita natin kahapon na Thunderbelt ang naging build dyan, tapos mga defensive items. So, I think isa to sa mga reasons kung bakit din kinuha ito ng Blacklist International. Kasi kailangan nga nila na Kailangan. manggugulo Oo. sa likuran, di ba? Tsaka nagawa niya nung college siya. What more with the Benedetta, di ba? Ay, oo nga. Sayang nga lang yung skin na ginamit niya, hindi yung nakamotor. Pero Yung ngayon- Ducati skin. Oo, pero ngayon, titignan natin kung paano yung magiging galaw din nila this early on. Dami siya, pero si Lord JM kailangan matras, pero nandun yung Spirit of Alpha. Tapang. Kyle TZ ay level 4 na nga rin. Maagang pagsasama para sa Blacklist International. Pero ito kasi yung maganda eh. Yung river manipulation, makakounter yan ng mga holy healings, tas yung mga movement speed na nabibigay ni Perks. Natuto na sila, di ba? Especially na napredict nga ni Chantel to, Alpha, and then the Rafaela here para sa Blacklist International. Para kahit na mag-give, you have the mobility. Yun lang naman yung parang kinalugi din nila kanina. Hindi sila basta makalabas dun sa box na kinecreate ng Falcon CP Bren. Kaso nga lang ngayon, boxing in. For the first turtle, pupondohan agad ito ng Falcon CP Bren. Kuha kagad nila. Tinan mo naman ay ang plano dito ni Oben ay nagmamadaling kunin itong si Oheb. Pero nakatakas din lamang. And ang ganda ng ginagawa dito ng Blacklist International. Hindi sila nakikipagsabayan. Oo. Kung lugi sila doon sa pwestuhan, hindi ibibigay na kagad nila. Kasi parang ang mindset nila dito, sige, ibigay nyo lang yung pagong. Kaya nating palagay yan pagdating ng mid Mamaya, part. ang buhay di karera, hindi pa naman karera sa early parts of the game. Pero sa ngayon, para sa Falcons AB Bren, it's a marathon, it's a race to get that point, eventually extending the match onto game number 5. Pero game number 4 ngayon, ay nakikita natin na naging malaki din ang epekto ng nangyari sa game number 3. Dala-dala ng Blacklist International yung momentum. Pero how will they ride that momentum? Pa-upwards nga, pa-downwards. Pero ngayon, kahit sa angle ako tumingin, hindi mo naman makikita magkapatayan tong dalawang to, Flappies and Lord JM. Oo, no? Kaibahan sa mga games na nakita natin, parang games 1, 2, 3, action kung action eh. Nung game 3 nga, di ba parang wala pang isang minuto, harapan kagad dun sa gitna. Hindi ka na nga humihinga, Burrito. Sunod-sunod ang play-by-play doon. Di ba? Okay lang, sunod-sunod din ang goal dito ng Blacklist Ang International. natago, Pinaging nakaabang. Any moment din pwede siyang pumasok. Black TC ay nakatunog din. Sabi niya, ayoko masyadong mag-waste ng time. Especially ngayon, nakikita niya less than half a minute. Magre-respond na muli ang isang neutral objective. Turtle ay nandito na agad ang ilang mga miyembro ng Falcon CP Bren sumisilip-silip lamang. Pero ito yung sumisilip din. No, ano? Ang lalim nito ni Lord JM. Kulit talaga ni Lord JM, pero tinamaan siya. Nandun din, Raging Sandstorm. Lord JM nagamit yung kanyang revitalize. Sabay atras. At napakaraming dash na kanyang binitawan doon.
May mga na-expend na ultimates naman para sa Falcons AP Bren. Pero babalik pa siya. Ulit talaga ni LGM. Okay, okay yung sa kanya. Wala man ng revitalize, wala man yung like the final blow, but still, andyan pa rin yung prowess ng isang Benedetta. Pero ngayon, on to the fortress muna tayo ng Turtle na sinisimula na tayo bitawan ng Falcon City Bren. Yun nga, no, hahawakan na nito. Alam nila na 5 members from Falcons AP Bren ang nakapwesto dun sa may pagbandang pagong. Kaya nga naman naging trainer ng Blacklist. Sige, cut na lang natin dun sa may bandang itaas. Grabe oh. Tapos habang kayong lahat nagkakagulo-gulo, hinahanap nyo kami. Pag hinanap nyo ako, nandito lang ako sa taas. Oo. Yun lang nasigaw dito ni Lord JM. Oh, yan, wait lang. At tinututo ko din siya dito. Raging Sandstorm may nagamit. Sa may Crimson Miko naman. Para kay Haji. Ngayon, nag-meditate din. Sa may binalibag doon sa may gilid. Dapat the guardian. Pero nakatakas si Lord JM. Crucial yun. Kaso nga lang, Not for long. Dahil nga nakuha din ang Falcons AP Bren. grabe no, yung lalim naman na gano'n, somewhat gustong-gusto naman ng Blacklist International. But remember, kapag nakakuha pa rin ng ganung balik na trade ng Falcon sa AP Bren, kahit pa paano mabilis yung conversion Ay, nila. Ang sakit ng mga quick draw, look. Ganda na, Pinaking na papasok na nga rin. Pero ito na yung trap. Real manipulation kasi nga wala ng pantakas. At sakto lang na naging kabayaran doon yung Torres sa may bandang ibaba. At least kahit pa paano may trade pa rin na nakuha ang Blacklist. Ito naman yung ginagawang pang-convert ng Blacklist International. Lugi tayo sa palitan, why not take off a trade kung Torre man yan? Ngayon, pantay na naman yung basag on the top and even on the bottom side. Blacklist International, hindi natin nakikita ngayon na sila yung nag-i-initiate ng malalalim na plays, especially na crowd control talaga heavily, ay nakikita natin onto the draft or lineup na meron ng Falcons AP Bren. Nandyan na naman yung box and definitely nandyan na naman yung mga Abd of the Guardian and Raging Sandstorm. Problema ngayon para sa Blacklist International, yung one-time big time na huli blessing din kasi na meron din sila perks, yung nakikita natin na pwede niya maging trajectory sa stun, ay sobrang linear lang, pwedeng iwasan ng mga members ng Falcons AP Bren. Tsaka yung damage din ng Blacklist International dito, DPS damage per second, no? Wala silang instant na kill. Wala silang instant na combo Yeah. na pwedeng bitawan. And yun yung sinasamantala ngayon ng Falcons AP Bren. Hindi natin kailangan matakot sa lineup ng Blacklist International. Kasi nga naman, ang dami nating control. Andiyan si Flap TC palagi kapag kukuha tayo ng objective. Hop. Lord JM. Dito Nandito, na naman. okay? Ginamit niya lang yung final blow para lumakli na mabilis yung mga minions. Nag-aabang tayo eh. Sabi ko, papasok na ba siya ulit doon? Kaso nga lang kahit yung Falcons AP Bren, tumayong muna sila saglit bago mag-skill. Pero ito, makukuha na naman nila ang pagong sa kamay nila Burrito. Naku, sa may 2v1, ang naging ganap Crimson Video na nagamit na rin ni Haji. Kaya lang dito na si Kyle TC, nagigigil. Maabot naman niya din si Orb. Nakita! Nakita si Oheb! At siya ang namatay! Ay, nako, sabi niya, alam kong may tao talaga dito eh. Meron eh! Alam ko eh. Tapos sakto pa nandun si Oheb. Talagang mapapahain ako dito mga agents. Pero sa ngayon, sino nga ba ang kanilang tututukan? May mahuhuli nga ba dito sila Lord JM? Pero sa ngayon, magsisi-alisan muna ang mga bees. Grabe si Flap TC, napakabilis talagang kumilos no, ng isang kalidin. Ito yung kagandahan kapag meron kang ganitong klaseng hero. No? Sige, marami kang dash. Okay lang, kasi nga naman, ako mismo, mabilis kumilos, mabilis mag-skateboard. Di ba? Exactly. Tsaka hindi lang yung kabilisan, especially yung sustain na meron siya. Katulad kanina, kaya niya pa mag-quick sun guard. And aside from that, sobrang kompleto kasi sa Arsenal sa skills Okay. dito ng isang Khalid. May pagtakas, may pang-engage, pero ito makakatakas pa nga ba? Okay, nag-disengage muna ang Blacklist International. Alam nila yung kakayahan ng Falcons AP Bren dito na tumunaw. Lalo na si Super Makmak na even ditong si Perks at saka itong si Lord JM nararamdaman na talaga yung damage eh, no? Exactly. At ngayon, para sa Falcon City Bren, all sides covered. Lamang na naman sila onto the leaning phase. Lahat ng linya nakaabang, lahat ng linya ay nakakalamang ang Falcon City Bren. At hindi lang yon, sila ngayon na may hawak ng susi ng remote kung kailan nga ba magsisimula yung palabas. Okay, napigilan nila yon pero mapipigilan ba nila ang pagpasok dito ni Lord JM habang folks from Mew talagang humahapdi-hapdi na. May mga kids na rin kasi si Mew dito kaya ramdam na natin yung kanyang mga Void Crystal tsaka Void Blast eh. Oo, saka nakakadagdag din, bumibilis din kasi siya, di ba? Kapag tumatama Tumatama, yun. oo. At ngayon, bumibilis na nga siya, mas lalo mo bang mahihirapan na pitasin siya or sabihin natin lapitan. Kasi reiterate lang natin, sa lineup na meron ng Blacklist International, ang pinakasahan natin for the crowd control na meron is yung kay Haji na Lantern Flare or Stone Snare later on pag bumabad talaga ng gusto. And you have the Holy Baptism here para kay Perks. Kaso nga lang, 9 minutes into the game, hindi pa tayo nakakita ng overall team fight na ang Blacklist ang lumalamang. Imagine mo yun, si Flap TC pa lang ang nakaharap-daramdaman talaga ni MP na King Yong ngayon. Electric final blow at yung Lord. Ay bukod dito ng Falcons AP Bren habang laban na daw. MP na King mamamatay. And andun yung Avatar of the Guardian. Wala man tinamaan doon. Kaya lang nandun natin yung player. And Oakwen will go down.
At ito pa yung next round. Next round daw, Plan TZ. Hindi sila mabahag dito na hindi maubos ang mga members ng Blacklist International. Nandito rin si Pew for the follow-up. Black TZ atras. At yun yung mga washing-washing dito ni Kyle TZ. Pero atras na magiging call ng mga bees. Nakita mo kung gaano gangster rin ng Falcon sa AP brand dito yung Blacklist International. Pero nakita naman natin yung essence ng lineup na meron yung agents. Kapag merong nag-overextend, dun sila pwede mang punish eh. Kasi katulad nga sabi mo, more on DPS, damage per second yung nade-deliver dito ng Lahadi. So kailangan nila bumababa dito yung mga members ng Falcon sa AP brand. Kaso meron silang luxury na mag-in and out in an instant. Especially na meron naman silang Pew, you have the Bucks, and you also have the Raging Sandstorm na sobrang ganda lagi ng mga timing and pasok. Nabanggit mo nga, hindi nga Raging Sandstorm eh. Yung Desert Tornado, enough na. Yun lang eh, no? Nanunuot na agad yung damage here na talagang nararamdaman na na-inflict dito sa Blacklist International. At ngayon, yung Lord mamarcha sa baba habang sabay din ang pag-angat ng Minion Wave sa may bandang gitna. Oo, ngayon, ang rin nila, ayon Tori talaga. Pasok si Kyle TZ, nangaray agad si Lord JM. Sabay Alecto final blow, nakaligtas pa nga rin naman. Pero ang gusto dito ng Falcons AP, bro, na isa-isahin na. The Spear of Alpha na rin dito itong si MP the King. At may mga nakuha na rin mga resources dito ang Falcons AP, pero laban si Lord JM. Ang target niya ay si Super Makmak. Lord JM, nagamit na rin yung revivals. Sumama din rin yung Sasha. Sakto din yung Abra of the Guardian. Kaya lang wawasi-wasin siya, pabalik. Dito ni MP the King. Isa lang ang nakuha doon. Walang iba kundi si Ogwen. At patras na rin ang Falcons AP, Brad. Ang ganda nung naging play dito ng Blacklist International. Also, maximizing yung nagiging turret damage na mai-inflict pabalik dito sa Falcon CB Bren. We get the idea na maganda sanang layer doon yung After the Guardian, pero it was a bit too early, Damage especially din eh. na nakita niya buhay yung lima. May Crimson Beacon pa dito si Haji and the rest, nakita natin na nag-aantay lang talaga sa may gilid-gilid. Nararamdaman natin yung mga pabeng-beng dito ni OM. Ramdam na rin! Sakit naramdaman talaga. Sabay si Black TZ na flicker out na rin. Lord JM ay wala for the next 25 seconds. So pagkakataon nito ng Falcons AP Bren, ano ang kanilang uunahin? Pwede nilang samantalahin yung mga resources na nasa paligid nila. Pero ang Blacklist International hindi na rin nag-ihiwa-hiwalay. Okay, na-activate na muli ang ube. Ito yung bonding na kailangan nila and you have to bond together, especially na kailangan nga nila mag-deliver ng much needed damage. Wala man yung instant burst na hinahanap natin, pero kaya kasing punan yan kapag ka nagsama-sama, maganda yung pagbagsak, especially here for MP the King and Haji. At sa ngayon naman for Falcon CP Bren, nararamdaman natin yung iwas sila. Not unless sila Ogwen at si Flap yung nangunguna, hindi sila basta-basta magpapakita sa mapa. Ito na naman yung tagu-taguan, pero nakita, may ilaw, may flashlight na dala-dali dito sila Haji. Yung Lord buhay na rin. At mukhang hindi pa naman ito sisimulan ng kahit sinong kupunan. Ayaw muna nila, no? Control muna ng wave at dito lamang ang Falcons AP Bren. Ang Blacklist International naman ay nakikiramdam din kung anong kanilang gagawin. Kaibahan ng mga games na nakita natin kasi si Lord JM ngayon wala siyang stun eh. Wala siyang hawak na stun dito. Hindi rin siya naka-petrify kundi revitalize. Ngayon nagkakitaan si Black TZ. Lord JM nararamdaman din yung mga ikot dito habang river manipulation. Si MP nakita din ang binubugaw dito. Open na din yung Ton Kyle TZ. Successfully makuha niya yung Lord na iyon. Pero si Black TZ mamamatay ngayon. Dapat ng Guardian patras. Habang napalapit na rin ito si Lord JM. Atras muna ang Falcons AP Bren. London mula sa Blacklist International. Nandun yung mga Lantern player mula kay Haji. Ngayon naman ay re-respeto muna. Ang sakit ng mga Void Crystal. Grabe naman, pinag-exercise muna. May Hindi ka ba treadmill tayo no? Nilalagyan ng treadmill. Para dun lang, run in place doon ng Blacklist International. Kaso ngayon, nakikita natin na susustain, hindi sila napitasan kahit ng isa. Pero ang problema, oo, nakakatagal ka sa gera, pero yung damage na na-inflict mo ay enough ba para may hindi tumagal sa gera para sa Falcons AP Bren? The answer ay naging yes kasi natanggal na si Kapis. Kaso nga lang sa pagkakataon na ito, nandito na naman sila sa corner kung saan medyo napupuruhan din sila. Ngayon, magagamit nila yung damage ng Torre na buhay pa rin naman, pero buhay na rin Aray! dito ang limang miyembro ng Falcons AP Bren. Sakit yung damage talaga mula doon sa kay Kyle TZ. Hindi naman yung mga pana. Tumatama na naman yung Evil Quellers mula sa kanya. Ngayon, may mga minions pa sila dito sa may bandang ibaba. Black TZ nag-aabang din ang pagkakataon at successfully nabasag na nga yung Torre na yon. At ang buong kupunan ng Falcons AP Bren, mararamdaman mo rin, nire-respeto nila yung kakayahan ng Blacklist kaya hindi rin sila basta-basta nagdadive eh. Nakita na natin yung essence din ng Rafaela pick. Nakakalabas na sila sa box. Kaso nga lang problema, hindi sila makalabas sa controlled na environment, mga clashes na ginagawa ng Falcons sa AP Bren. Katulad ng mga ganito. In an instant, is mabilis lang silang tatakasan. Wala silang pang hard
lockdown talaga na tinatawag. Not unless ay makakita talaga ng magandang window, opportunity si Perks. 4 to 5 yung kill score natin. Hindi sobrang high-killing moments yung nakikita natin, pero more on sobrang sustainable moments or clashes yung nakikita natin sa mapa. At halos lahat ng ito, pumapabor onto the longer part para dito sa Falcon City, Bren. Okay, Lord JM, nakaabang doon. Alam ni Kyle Kizzy na pwedeng pumasok yan. Magkakasama na rin ang Falcon sa EP Break. Kasi nga naman, gets nila yung idea eh. Okay, naka-UBI yung Blacklist International. Ito yung bagong code ng UBI nila eh. And may tendency talaga magsama-sama yan. So, kuha tayo ng mga hero na makakapalag kapag 5v5 team fight. Ang dami nilang crowd control dito. And Ogwen, isa sa mga nagbibigay ng malaking contribution dito sa laban na ito, yung mga taunts niya, yung mga Amulet of the Guardian niya, regardless yung kung tumama or hindi. Pero yung idea nun na makokontrol mo yung mismong space na napagtalo na ni Ogwen, malaking tulong yun eh. Exactly. Hit or miss man, pero basta maka-jump in ka, sobrang laking bagay ng positioning. It's everything para pa sa Falcon sa EP Bren ngayon. Lalot nat, nakikita natin ngayon hindi pa rin naman napipita si Few. Ang ganda ng mga damages na, ang ganda ng mga naibibigay niya. Kaso nga lang, yung speaking of bigay, hindi yun maibigay ng Blacklist International, yung hinahanap nating sakit, yung nanunuot talaga na damage. Kasi sa ngayon sila, yung mostly nagsusoak up ng damage. By the way, topping off the charge onto the damage taken ngayon si Lord JM. Kaso hindi kasi sapat na sinasalo mo lang yung damage. Kailangan may balik ka din. Kailangan may bawi ka rin. Pero kailan nga ba magkakaroon ng bawi sa ngayon ng Blacklist International? Pero mo ginagawa ni Kyle Dizzy dito, pinapana-pana lang niya yung mga bush. And may idea na siya na nandun yung mga members yung Blacklist Tama International. eh. Diba? Tapos lagi pang naka-slow push yung bandang ibaba. So ngayon, kapag nag-react si Lord James sa may bandang ibaba, pagkakataon na ng Falcon sa EVP 4v5, magigilaban na ito. Patras na ngayon ang laban dito ng Blacklist International habang yung Lord ay makukuha ni Super Macmac. Ngayon, habang ng Guardian patras, pero kami siya imadali dito habang ito na Mahabol. si Black TZ umatras sa flicker na gamit niya. Atras din muna ang magiging call dito ni Ovid. Run down daw, sabi ni Lord GM. Pero ang magiging call ng Blacklist men, nakuha nila yung objective. Atras muna tayo, labanan natin under the base. Okay, the call right now is to disengage muna. Disiplina ang paiiralin dito ng Blacklist International. Habang sa Falcons AP Bren naman, somewhat nakikita nila on the long run, ay baka nga ito yung advantage natin, yung umiiwas sila sobra sa mga palag. At kapag pumapalag naman sila, is nakikita natin nakuha naman na yung Lord, kahit umatras tayo, okay lang. Onto the laning naman, ngayon ay mabilis lang naman makiklear out, mababalance ito ng Falcons AP Bren. Actually, hindi babalance eh, papabor pa nga sa kanila. And this might be somewhat of an ending Lord na nga ba, dahil ngayon pangatlong Lord sa laban na ito, susunod-sunod na rin buhay ang 5 miyembro ng mga Bigs. Kumakatok na ang game number 5 para sa Falcons AP Bren. Pero pipigilan ng Blacklist International ng pilit yan. Yung Lord ay nasa may bandang ibaba. Tuloy-tuloy din ang pag-clear ng mga wave dito ng Blacklist International. Habang ang Falcons AP Bren nag-aantay din ng next wave nila. Ang pinakamalapit ay nandun sa may bandang gitna ngayon. Tatalo na nga ba si Flap TG? Tatalo na nga ba yung si Owen? Nag-aabang lang sila ng tamang pagkakataon. Pero ang pagkakataon ng makadepensa ay para sa Blacklist. Okay, nandito pa rin naman ang kompleto, pero meron naman pagsugod. Okay, nagamit yung river manipulation na. Any moment na pwede rin tumalon itong si Owen. Same with Black TZ. Pero sabi nila, MP? Lord lang, kaya lang si MP napalalim din. Nagamit na rin yung kanyang Winter Crown. Habit of the Guardian, Owen ay nakasakto lamang talaga. Ngayon si Haji na may nakakuha na rin ang kill. Ilalaban na ito ng mga agents. Black TZ yung maatras. Hahabol? Ang magiging bakbakan na ito. Pero ang sakit na rin yung damage mo natin kung Lord James. Si Haji ay nakabawi din. Andito na si Super pagsugod Marco! ng mga agent. Si Super Macmac ang magiging next target dito. At si Owen naman, andun din yung ultimate mula dito kay Lord JM. Dalawang natitira para sa Falcons AP Bren. Ayun lang pala yung inaantay na pagkakataon ng Blacklist International at ngayon hindi na nila pakakawalan pa to. Mamarcha sa may bandang gitna. Oh, no. Aabot pa naman ng ibang mga miyembro para makadepensa. Pero ngayon mas makakahinga, makaka-move forward ang mga agents. Kaya At ba? ang tatlo dito ay pipilit na nga ba na bumasag pa muli ng isang tore? Okay, kaya nga ba nila to? Pero si Owen ay humasumalubog na rin. Nagamit yung kanyang Winter Crown. Buhay na rin dito si Pew. Sabay talo ng paatras. Magandang pagdepensa ang ipinamalas dito ng Falcons AP Bren. Pero obviously, Blacklist International, bigla nilang nabaliktad yung sitwasyon. It's the patience games here para sa Blacklist International. Inantay lang nila, nagkaroon mo ng sacrificial play doon si MP The King. Pero it's all for the better good. Mas nakalabas sila, hindi na constricted ngayon yung pathway ng kanilang mga linya. Nakita rin natin kung paano kinontrol nila Perks and even ni Haji yung kalimitan na humaharap na Flap TZ or Ogwen man yan. And so
so far is nakikita natin na pumupuso na rin yung damage nila. Kasi si Ohib ngayon, kung tama ako, parang 3 na rin yung 4 items na meron siya, or not only 3. Kasi nakita natin, hindi naman siya napipigilan, hindi naman nadadalawan, hindi rin napipitas. Ako, mapipigilan ata dito si Open. Nakatap sa kanya patras, pero hindi mo pinabilis naman para dito kay Pew. Ngayon, nasa na dito, yung leg the final blow. Atras muna, may heal na kalang para sa Blacklist International. Ito yung reset na kalamangan ng mga agents at ng Falcons sa AP Bren. Kailangan nila mag-atrasa, nabababa ng mga buhay na dito. Kaya Haji! lalaban na! At walang iba kundi si Flap Easy ang magiging punti niya. Bring na gamit din. Sabay meditate, atras muna, tapat na Cyclone Eye. Ngayon yung Lord naman, ang kanila magiging punti niya. 28k ang buhay nito. Next round daw. Round 2 daw, round 2. Sobrang risky to para sa Blacklist International, lalo at nararamdaman nila yung mga waves dun sa may bandang taas at baba. Parang medyo umaabante. Falcon CP Bren on the other hand, kung hindi napansin yun, makapitis na lang sila ng isa o dalawa. That might be it eh. Pero para sa Blacklist International, di sila pumapayag. It's still the waiting game para dito sa pang-apat na Lord ang game number 4 Burrito. Pero walang sino man ang bumibitaw dito sa kanilang mga posisyon. Wala nang bitawan ito. Again, ang naging story ng Blacklist International nung regular season, matagal nilang hinanap yung tamang code, yung tamang recipe para sa kanilang kupunan. In fact, kung sa AP Bren naman, nagkaroon din ng mga struggle nung regular season at nanatili bilang Titan na ngayon ay humaharap sa sinasabi ng mga tao ngayon na lason ng mga lason. Ang Blacklist International, kumbaga ang Black Venom daw. Oo, saka ngayon nakita rin natin at napatunayan na yung dala-dala nila Makits, yung dala-dala nilang lineup na papagana nila. It's a different version, pero kasi yung version na to, ito yung mas pinatindi, mas makamandag. Pero ngayon si Flaptizi, malayo-layo at malalim-lalim ang kanyang pinag-aabangan. May isa siyang mga kasalubong pero hindi siya papansinin doon ni Lord JM. Instead, magpupush, magka-cut ng lane, pero yung Lord pa rin, titignan natin. Okay, yung top lane parang may nagkakaroon ng habulan doon. Pero aatras na rin muna itong si Haji. Okay. Ngayon, reset muli para dito sa Lord. Nakailang chacha na yung Lord Burrito, pero doon sa may bandang top, mga ultimates, or ultimate rather pa lang naman ni Lord JM ang makikita natin magagamit. Pero dito, naka-ready pa rin naman, naghahabulan yung dalawa nating XP laner at babalik tayo eventually dito sa Lord Dance or Lord Hold na ginagawa nila MP The King laban sa Falcon CP Bren. Okay, bumababa na ng 25k yung buhay ng Lord na ito. Pwede atang i-rush. Kyle TC nakasilip din. Sabay atras muna ang Blacklist International. Pinapababa lang talaga nila yung buhay ng Lord na ito. Sama-sama ang Falcon CP Bren. And nakakatakot dito. Yan na kayong River Manipulation na nagamit na. Lumabas lang. Pagkakataon ng Falcon CP Bren. Na-burst na mabilis itong Lord na ito pero hindi sapat. Alam ng Blacklist, kulang ang kit dito ng Falcon CP Bren. So pagkakataon nila to ha. Grabe, nakikita natin ngayon kung paano nila sinasayaw, paano nila binabalanse, pero yung balanse, matitilt na nga ba kasi may isa dito mabibitas? Okay, nahatang dito si Owen ha. And this time, nagamit na rin ang Winter Cup. Pasok din si Black Easy. Ang si Kyle Easy naman ay nakasalubong na rin ako. Nagamit na rin dito or na-pop na rin yung Immortality. Ngayon naman, si Oheb, ang magiging puntira niya ay yung Lord na ito. Kailangan mag-recall. Kailangan mag-recall ng Blacklist International. Magbaba rin ng buhay ng Lidina habang yung Blaze dito naman. Mula dito kay Owen sa may Winter Cup para kay Black Easy. Ngayon, atras ang magiging call ng Blacklist International. At pagkakataon na ng mga B na kunin itong Lord na ito. Sa dinami-dami ng mga nilatag, wala pa rin naman nalalapag dito, pero ito na yung lalatag sa baba! Ilalaban nila to, walang humampas dun sa Lord. Hindi nila inampas yung Lord. Pumasok si MP The King, pero it's a trap. Sumisigaw ang Falcon sa AP Bren. It's a trap. Lord JM na lang ang natitira. Pero mga Maidens dun sa may bandang itaas. Ang Falcon sa AP Bren. And clean wipe out para sa kanilang kupunan. Ito na ang pagmarcha ng Falcons AP Bren. At maitatala muli ang game number 5. Nagsa-celebrate ngayon ang buong Beast dahil magkakaroon tayo ng game number 5! Walang hihinga. Sulit!